Kasama natin, eto na, Pastor Dave. Kasama natin muli si Mobile Journal, Marymon Reyes, dyan sa Shaw Boulevard. Perfect mornings sa'yo, Marymon. Perfect mornings din sa'yo, Cheryl and Pastor Dave. Dito sa Shaw Boulevard, marami rin yung mga gas stations na nakita natin kahit na nagkakaroon na ng rollback and especially for tomorrow, hindi pa rin daw gaano nararamdaman ng mga kapatid nating tsuper na jeepney drivers, especially ng mga tricycle drivers, yung pagbaba ng presyo kasi still yung kanilang inuuwing pera sa kanilang mga pamilya, malaking porsyento pa rin nito ang napupunta sa kanilang pagpapakarga. Dahil kung hindi daw sila makapapakarga, hindi sila makakapasada. Kung hindi makakapasada, hindi sila makakakuha ng kanilang kikitain. Especially dito ngayon sa pila ng mga kapatid nating tricycle driver, nakuha natin yung pagkakataon na makapanayam dito ngayon si Kuya Gilbert o kaya naman si Kuya Ambet, locally na tinatawag daw siya, na ang nakwento niya sa atin, 2 decades na siya na bumabiyahe bilang tricycle driver. And 5 anak, 4 dito nag-aaral pa. So yun yung binubuno niya pa ngayon na investment sa kanyang mga pamilya. At dati, around 1,000 pesos ang naiuwi daw ni Sir. Pero ngayon, around 300 pesos na lang kasi yung isipin pa raw yung pag-uhulog daw sa kanilang boundary, yung kanilang pagpapakarga. Kaya eto Sir, magkwekwentuhan lang tayo. Sige, kahit suotin muna yan sa kabilang tenga ninyo. Kumusta po ba, Sir, ngayon yung nagiging budget natin pagdating sa pagpapakarga? Yun nga, medyo malaki ang kukonsumo namin sa kasi mahal yung gasolina natin ngayon. Although mayroon mga rollback, pero hindi pa rin namin nararamdaman yung talagang yung talagang baba talaga, yung talagang stable yung kagaya ng dati na talagang nasa 50. Ngayon, ganun pa rin, 80. Kaya talagang mahirap pa rin. Oo. Pero tatanong lang namin, kwentuhan mo muna nga kami, Tatay Gilbert. Kailan ka nagsimula? 20 years ka nang nagda-drive, di ba? Namamasada. Pero paano ka ba? Saan ka natutong mag-tricycle driver? Paano ka napasok dyan? Kasi dati yung kabataan ko, mahilig ako sumama-sama sa mga biyahe ng tricycle. Hanggang sa natuto ko, hanggang sa naging hanap buhay ko na nga. Yun po, mga 2000 po, yun. Tapos nagpamilya ko, ito na yung talagang pinakain ko sa pamilya ko na mga anak ko, pag-tricycle driver po. Sabi ni Marymon, ilan anak mo? Kuya, 5. 5 ang anak? Yes po. O ilang taon na 5 yung mga anak mo? Yung panganay ko po, nasa 22 po. So tapos na. Tapos na mag-aral. Nagtatrabaho na ba? Nagtatrabaho siya po. Pero may asawa na po siya, nakaiwalay na. Tapos yung 4 po, nasa akin po. Ilang taon na sila? Alam po yung ako po, yung 4 po, yung panganay ko 22, yung pangalawa ko 17. Tapos yung pangatlo po ay 15. Tapos yung pang-4 11. Tapos yung bunso ko po, 5 years old po. Mahaba-haba pa yung mo, no? Oo nga po, mahaba pa yung lakbayin. Yung pagbabayayan ko ng tagal-tagal po. Matagal pa po. Tapos, wala pa ako nakakatulong sa hanap buhay kasi yung asawa ko, yung panganay ko, nagsawa din po nakaiwalay na sa akin Opo. Teka, yung asawa nyo po sa bahay lang nag-aalaga? Sa bahay lang po. Nakatutok Nakatutok lang po. sa mga bata. Kaya sabi ko, medyo kailangan makapaghanap pala siya para makatulong sa akin. Pag minsan nakaka-sadlin po siya, yun, nakakatulong naman po sa gastusin. Okay. Bago itong ganitong pagtaas ng sunod-sunod na presyo ng ating petrolyo, kamusta ba ang kita bilang tricycle driver noon? Noon po, medyo maganda naman po noon. Kaysa ngayon, maganda po yung dati. Kasi nakapag-uwi ako 1,000. O yung pinakamababa mo, 800. Pero ngayon, talagang doon na uubos sa pagkapakarga, pagkasolina. Hindi naman natin pwede. Sa boundary. 200 po, 200. Okay, so ano na yung malinis na naiuwi mo ngayon? Magkano yung malinis? Ngayon po, umaabot ng 300 lang po Minsan, pag maganda-gandang biyahe, may natitirang 500 po. Paano mo pinagkakasya? Ano bang pinagkakagastusan nyo? May renta ka ba? Kuryente, tubig, baon, pagkain? Lang po, yung kuryente, tubig lang po, tsaka
baon ngayon, wala, pasalamat po ngayon, medyo wala pasok ngayon, medyo nakakatipid po ng konti ngayon. Mm. Kasi wala pong pasok eh. Mm-mm, 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 mm-mm. Gaano po kahirap ang sitwasyon nyo ngayon? Kayong mga kapwa tricycle drivers, Tay? Medyo Gilbert? mahirap po talaga ngayon kasi unang-una sa krisis. Hindi naman sa gasolina kasi hindi naman po dun nang naghihirap tayo. Unang-una, tumaas din yung mga bilhin dahil sa gasolina natin. Tumaas din mga bilhin natin, yung mga bigas, mga pagkain, mga ulam. Tumaas din po. Mhm. Bilang isang tatay, bilang isang padre de pamilya, at ganoon nga, mas ganda na yung kita pag 500 pesos, pero matumal, or kadalasan 300 pesos lang. At tapos si Mrs. nakatutok talaga sa mga anak mo, walang ibang katulong ka. Paano ka pag umuwi or parang pag nag-iisa or natatahimik na iniisip mo, paano ba natin pagkakasahin yon? Anong tumatakbo sa isip mo, Gilbert? Ayun nga, unang-una po yun, napakalungkot kasi yung mga anak ko, paano ko pa mapapalaki ng mga anak, paano ko mapagkaroon sa hirap din ng buhay ngayon na lalo na yung kinikita ngayon, napakaliit. Ano lang sa isang tabi, sa tulong, paano ko yung bunso ko, paano ka makapag-aral pa ng maayos, mabibigyan ng magandang edukasyon na ano. Mhm. Kaya, Paano talagang kayo mahirap po talaga. Tay, paano kayo nag-adjust? Paano kayo nag-a-adjust ngayon? Kasi kung dati, nakakauwi ka ng 800, 1,000, paano nyo pinag-usapang mag-asawa? Or paano mo in-explain sa mga anak mo na, teka, sandali lang. Ano po, bali ngayon, bawas muna sa mga luho, mga tutulad sa akin, iwas mo sa inom-inom, tapos asawa ko, kung anong andyan dyan, pagkasay na lang, huwag nang bilhin ng anong hindi mga kailangan bilhin. Huwag niya nang munahin, huwag nang order sa Shopee. Bawas ng konti para mapagkasay yung kinikita. Mhm. Gaano kasakit or kahirap para sa isang ama na, Tay, gusto ko to. O Tay, bili mo naman ako. Pag naglalambing, tapos alam mong, teka, mas may kailangan tayong i-priority. Gaano kahirap para sa'yo na tanggihan yung mga considering na simpleng hiling lang ng isang anak? Ayun nga po, napakasakit talaga. Sa isang ama na humingi isang anak mo na napakalit na bagay lang, hindi mo mabigay. Sa kawalan ng kita, sa kawalan ng budget. Yung isang bata, yung anak ko, nagtatampo ba? Papa, ba't yung anak, yung kaibigan ko, ganun, naibili ka agad ng pinapaliwanag ko naman na kasi iba yung kalagayan natin sa kalagayan. Anak ng contractor yun eh. Joke lang. Sabi ko, joke lang pa. Yung magulang na siguro, maganda yung kinakakitaan. Kaya kung naibibigay ka agad sa anak niya, pinapaliwanag doon sa anak ko, parang nang hihingi ng hindi ko kaya bigay. Basta pag meron, bibigyan na lang tayo, bibigyan ka na lang. Yung ano ko naman, maunawain naman na hindi naman po na gano'n. Basta mapaliwanag ko lang ng maayos. Okay na po yun. Saan ka humuhugot? Ikaw at ang asawa mo ng lakas? Sa Panginoon, nagdasal na lang po na makalagpas, makalaos sa kahirapan ng buhay po. Ayun na lang po, sa Panginoon, talaga sa Panginoon kailangan mo mag-pray lagi para maka-survive, makaraos. Tay Gilbert, ano ang dasal mo sa Panginoon? Yun na po, na maging maginhawa ng buhay ng bawat mga Pilipino na naghihirap nag-iikos ngayon sa panahon ngayon. Ayun po, may ahon yung bawat buhay ng mga naghihirap ngayon sa atin. Ang po lang Panginoon, ang panalangin sa Panginoon. Hindi lang para sa sarili ko, sa buong kababayan natin na naghihirap. Ayun lang po ang panalangin ko. Ayun po. Kasama Hindi natin, lang para sa akin. Tatay Gilbert, kasama natin si Pastor Dave, no? Pastor Dave, nakakatuwa pong marinig yung sagot ni Gilbert na ano ang dasal mo sa Panginoon. Kadalasan maririnig natin ang sarili nila, pampamilya. Pero binungad niya kaagad. Alam niya na hindi lang siya at pamilya niya
ang humaharap sa ganitong pagsubok. Pero like yung buong bansa or yung mga kapwa niya rin tricycle drivers na ganito ang dasal niya sa Panginoon. What can you say about that, Pastor Dave? Totoong nakakalugod sa Diyos yung nakikita niya sa puso ni Mang Gilbert na ang malasakit niya hindi lang sa pamilya kundi sa lahat ng taong naghihirap ngayon. At dahil diyan, yung magandang kalooban niya ay sigurado pong sasagutin ng Diyos ang kanyang panalangin dahil siya may pakumbabaan at malasakit sa kanyang kapwa. Tatay Gilbert, ikaw ba, Yes po. kung may hiling pa sa Panginoon, ay ano yun? Ayun nga po, yung unang-una, ayun nga po, yung hindi lang para talaga sa, ang hiling ko para sa akin, sa mga kababayan natin, mga naghihirap, yun po. Pangalawa lang sa pamilya ko po. Lang, Paano na pag, maging may taguyod ng maayos po. paano pag nagkakwentuhan kayo ng mga kapwa tricycle drivers mo? Ganon din bang pinagdadaanan? Or may mga may mga naririnig ka pang hirap na ako pero may mas hirap pa pala sa akin? Oo, yun nga po. Yun. Minsan, nagkukwentuhan ka din. Nagdadala namin sa tawa-tawa. Minsan, bibiro-biro lang namin. Nagbibiro-biro lang namin para makalimot sa problema. Pag na mga sitwasyon na nangyari ngayon yun dinadala lang namin sa tawa. Yun, biroan, mga kulitan para makalimot din. Para hindi ka lang lagi nakamukmuk sa tabi na iaalala mo yung lagi yung kahirapan. Tatay Gilbert, kung mamarapatin mo at papayagan mo kami, pwede ka bang ipagdasal ni Pastor Dave at ang iyong pamilya? Ay, yun po. Maraming salamat po. Okay po ako doon. Salamat po. Sige, Mang Gilbert, lagi kang tumawag sa pangalan ng Panginoong Yesus, no? Para dinggin ka ng Diyos sa iyong panalangin at nakikita niya ang kakumbabaan mo, patuloy mong gawing ang mabuti at pagsisikap sa pagtaguyod sa pangailangan ng pamilya mo, di ka pababayaan ng Diyos. Sabi nga niya sa kanyang salita na hindi nagbibigay ang Diyos sa atin ng pagsubok na higit sa ating makakaya, kundi kalakip ng pagsubok ay nakakaloob rin siya ng pamamaraan para mapagtugubayan natin ang mga pagsubok na yan. Lahat din yan ay lilipas sa tamang panahon. So ako po ay nais manalangin para sa iyo. Ito po ay aking panalangin na nais ipakaloob sa iyo, sa ating Panginoon. Panginoong Yesus, maraming pong salamat sapagkat alam namin ang inyong pagmamahal kay Mang Gilbert sa kanyang pamilya at sa lahat, Panginoon, na mga nagmamaneho na nakakaranas ng kahirapan na yun sa pagtaas ng halaga ng ang langis. Panginoon, ipakaloob niyo po sa kanya ang inihiling kanyang puso para sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang mga anak na meron pa siyang bunsong anak na 5 taon na matagal pa niyang tutustusan, Panginoon, sa kanyang paglaki. Dalangin ko, Lord, na pakalooban niya po si Mang Gilbert lagi ng kalakasan ng katawan at kalusugan sa patuloy niyang pag-iingat ng sarili niyang katawan. At ganoon rin, Panginoon, pakalooban niyo po siya ng karagdagang mga pamamaraan na kikitaan, Panginoon, para sa pagtustos ng kanyang pamilya. Pakalooban niyo po ng karunungan, pagsisikap at pagtsatsaga ang kanyang mga anak sa kanilang pag-aaral na nawa, Panginoon, makwalify sila sa mga scholarship na pinagkakaloob ng gobyerno ang kanilang paaralan. Panginoon, nawa ay maging madisiplina po sila sa kanilang pagsisikap na mapabuti ang kanilang pag-aaral. Pakaloob na rin sa kanila, Panginoon, ang mga tao na gagamitin nyo para makatulong rin sa kanila, lalo sa pag-aaral ng kanyang mga anak. At alam ko, Panginoon, hindi mo siya pabayaan. Patuloy mo, Panginoon, na pakaloob ang kanilang mga hinihiling sa inyo sa araw-araw, na kayo ang Diyos na tapat na nakakaloob ng lahat ng aming pangailangan kung kami ay magtitiwala at susunod sa inyo. Salamat o Diyos sa inyong pagdinig sa dalangin ito, sa inyong pagmamahal kay Mang Gilbert, nawa maranasan niya ito sa magitan inyong anak na si Jesus, na nawa ay kanyang mapaghari sa kanyang puso upang mapatnubayan siya ng banal na espiritu sa mga desisyon na gagawin niya bilang ama ng kanyang tahanan. Salamat sa iyong katapatan at kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. You are blessed. You are blessed, Gilbert. At huwag mong kakalimutan palagi na mahal ka ng Panginoon. Salamat po. Maraming salamat po. Thank you. Thank you, Pastor po. Ma'am Cheryl, salamat po sa blessing, panalangin po para sa salamat po. Hindi man po namin kayang maipababa ng tuloy-tuloy pabalik sa 50.
Oo ang nga po, presyo, oo. ang presyo ng gasolina. Meron po kaming munting regalo mula po kasama natin, katuwang natin dito, Pastor Gilbert, ang MX-3. Ayan. Go ahead, Ay, Marymon. Kuya Gilbert, mula po sa MX3 at saka Perfect Mornings, kasama si Michelle Joseph at Pastor Din. Ito po ang isang gift pack para sa inyo na meron siyang coffee, yung capsules, pati Biblia. Ano po, Ay. sa oras ng mga pagninilay ninyo, ano masasabi po ninyo? Ay, maraming salamat po dito, Pastor, Ma'am Cheryl, na itong malaking bigay na regalo po, bigay po para sa akin po. Maraming salamat po dito. At sana, Gilbert, ay magamit mo yung Bibliang kalakip niyang gift pack na yan kasama ang iyong pamilya. Opo, salamat po. Opo. Oo. Binabasa yan ha, sabi mo kay Mrs. Sa pamilya, sa mga chikiting, binabasa, hindi ginagawang Opo. display. Kaya nga po. Salamat po. Umasa po kayo, mababasahin ko po. Umasa po. Pastor Dave, saan magandang magsimula ang isang pamilya sa pagbabasa ng Biblia? Saang libro? Okay. Yung para may idea po ako. Yes. Gilbert, magsimula kayo sa Bagong Tipan sa Ebanghelyo ayon kay Juan. Makikita mo yan sa table of contents, lalo na sa bandang baba, sa titawag na Bagong Tipan. Doon kayo magsimula. Ang Ebanghelyo ayon kay Juan. Juan. At pagkatapos niyan, pwede na kayong bumalik sa Mateo at tapos tuloy-tuloy na yon Ayan. sa buong Bagong Tipan. Ayun, unahin mo yung Book of John and then Matthew, sabi ni Pastor Dave, ha? Gilbert? Opo, salamat po. Opo, doon po. Ayan. At yan, tanging ang Diyos lang talaga ang nagiging sandigan natin, di ba? Sandigan po. Opo, Gilbert? tampo. Oo. At ang pinakamahalaga, Gilbert, isuko mo buhay mo sa ating Panginoong Yesus para pag-arian niya ang buhay mo, pamilya mo, at para patubayan kayo, no? At lahat ng dalangin niyo ay tugunin niya. Salamat po, Pastor. Salamat po. Siya ang ating mandidigtas at Panginoon. Amen. Amen po. Ayan. Mary Mon, saan ka ba ngayong araw? Saan ang duty mo? Senate? Penny at Cheryl, Oh, kaya maglilibot tayo sa mga payout pa. Tingnan mo nga si Tatay Gilbert kung ihahatid ka niya sa Senado. Tayo, patakipasay tayo, special trip. Bawal po doon bawal po, ma'am. Mandaluyo lang po tayo. Go ahead, Mary Mon. Well, tatay, baka naman pwede kung hindi ako sa Pasay, kunin ko muna po yung earphones ha. Baka pwede naman tayo, pahatid lang ako, dito malapit lang. Okay. May pupuntahan lang kami, Cheryl, Pastor. Iikot lang tayo, ito lang dito sa likuran, ikot Kasi lang yung tayo. sundo mo yata nasa bandang likod na di ba? Yes, nasa likod yung sundo ko. Bababaan niyo po ako, kuya, dito sa likuran lang po, iikot lang tayo. Oo. So, ang Umangkas ka muna dyan kasi baka mangitim ka, kaputi mo pa naman. Diba? Opo, ikot po tayo dito sa loob. Magkano na daw ba ngayon ng ni... pamasahe? Hindi sila pwede magtaas, hindi ba? Oo, hindi. At ang problema pa dito ni Tatay Gilbert, dito tayo kuya sa likod po niyang sasakyan. Yan. Ang problema rin daw dito kasi dahil nga bakasyon, sumadalang ang mga estudyante. Yung mga pamasahe nila, nasa 25, nasa 30, kung magiging mabait na lang daw, yung sobra daw na sukli, ibibigay na lang daw sa kanila. Pero since ngayon, bakasyon, medyo mabagal bago magkaroon ng pasahero doon sa pilipilahan nila sa Toda. Mary Mon, si Tatay Gilbert, kagaya niyan, sabi mo, Tatay Gilbert, kung ihahatid ka talaga, o dito sa office, may laman ba yung tangke niya? Magkano Eto, bang may pinagas laman. niya Lipat tayo today? kuya sa kabila. Magkano bang pinagas? Actually, ang nasabi ni Tatay Gilbert, ang budget niya raw ay nasa 400 to 500 pesos. Nasa 10 litro kasi itong dala ng tricycle niya. Pero hindi niya ito napapa-full tank. Nasa 5 litro lang, kalahati lang. So around 500 pesos ang nagiging budget niya. Kasi mas mahirap daw, mas mabubutas yung bulsa niya kapag ipapa-full tank niya ito. Ayan, may pila na tayo. Nagpakarga na ba siya ngayong umaga o kailan siya huling nagpakarga? Kahapon daw. Tay, di ba kahapon kayo, tama ba? Kailan kayo huling nagpakarga po? Kagabi po Kagabi. May laman Pero pa ba? Marami pa naman Meron pa pero hindi pa raw ito full tank. Pero dahil dyan, Mga tatay, ilang litro pa?
Mga 3 litro pa raw yung kakailanganin nito. Tay, ito yung extra regalo pa po namin para sa inyo. Ipapag-full tank din po namin kayo. At kung may sobra po sa budget namin, ireregalo na lang din po namin sa inyo. Salamat po, ma'am. Salamat po. Sige nga, tignan natin kung ilang litro ang ikakarga. Oo, kasi bagong karga to, nakarga ko ito kagabi. Magkanong pinakarga mo kagabi, Tatay Gilbert? Ano po, umabot po ng 500 po eh. Sinisiguro Kaya marami mo na kasi di ba minsan pag hawak mo pa yung pera, baka magalaw pa eh, 'di ba? Oo, Kaya nga po, yun ang opo. sinisiguro mo, isinusubi mo kagad na na nagpapakarga ka na kagad. Opo, oo. Mm-mm. So, Kaya pakarga ko lang po na po sa pagkagarahe ko sa gabi. oo. Kaya pakargahan ko na. Anong oras ka nagsisimulang bumiyahe at hanggang Ano anong po, oras? mga minsan 7 o'clock. 7 po, 7 to or 6. 7 to 7? Opo, mga ganun Anong oras po. ka umuwi? Ayun, mga alas 8 po, alas 8 ng gabi po. Ikaw ba umuuwi ka pa para kumain, kunwari tanghali or hapunan para makatipid or hindi rin? Ay, umuwi po ako para makatipid po, doon po ako kumakain. Oo. Doon po ako kumakain, umuwi po ako ng bahay. Kami mga mga 12. Paano kayo nag-adjust sa kita? Doon sa 300? Parang pati ba sa ulam, sa binibiling pagkain ni Mrs., paano nag-adjust? Ay, yung dati po mga 1 kilong karne, ngayon mga 1/4 na lang po muna. Mga ganun-ganun. O, nakailang litro tayo, Merimon? 2.7 liters. Mga magkano, 236 pesos ang Aba, kinailangan para mapa-full tank na itong si Tatay Gilbert. edi okay naman pala. Pwede na rin yun, no? Tay Gilbert. Opo, salamat. Opo, malaking tulong po yun, malaking bagay po. Simple. Iaabot na natin ngayon yung pambayad ni Tatay. Tay, kayo ang magbabayad, yung sobra po dito sa inyo na. Bayaran nyo na po yung pang-full tank nyo. Ay, salamat po ma'am. Salamat po sa tulong po. Maraming Opo. salamat po. At least makatulong man po yan sa mga susunod pang pa-full tank. Ayun, nagbayad na si tatay. Oo nga Ayan. po. Ay, kumaway pa si si kuyang gasoline boy. Simple man po, sana'y makatulong at makagaang-gaang kahit papano sa mga ilang susunod na araw man lang. Oh, salamat po ma'am. Malaking bagay po. Mm-mm. Wala mang ano man yung nilalambing siguro ng anak, kahit isang piraso, pwede nyo nang ibigay ngayon. Yun nga po. Ngayon po, bibigyan ko ng yung pasulubong na masarap-sarap na po. Makakabili ng 1 kilong baboy po ngayon. Sa araw na to. Oo. Sige Bago, po. tapos yung natira, medyo budget na lang ng misis, bahala na siya. Ay, very good na asawa, Pastor Dave. Iintrega yung buong extra. Kasi kaya nga po tayo naghahanap buhay para sa kanila. Siyempre, bibigyan po natin na bahala na sila. At sana po ay Tatay Gilbert, ayun, kagaya niyan, magdi-dinner kayo sabay-sabay na paalala lamang po na sana ugaliin, lalo na ng mga anak, sabihin mo, kahit wala ka, hindi ka kasama, ay isimulan ang bago kumain ng isang kasal. Diba? Opo. At sa kanila lang yun, Gilbert, Yes, si Pastor po. kayatin mo yung asawa mo na manalangin kayo na sinusukon yung buhay niyo sa ating Panginoong Hesus bilang inyong tagapagligtas at Panginoon at ilingin na pagharian niya ang buhay niyo para patuloy ang pagpapala ng Diyos para sa inyo. Mahalaga yung pagtalikod natin sa mga hindi tamang gawain at sumunod tayo sa plano ng Diyos sa kanyang kalooban na inyong mauunawaan sa pagbasa ninyo ng Biblia. At doon Opo. pagpapalain kayo lubos ng Panginoon. Amen po, amen po. Salamat po. Thank you. Thank you sa clinic. Sana po'y gusto ko marinig kay Gilbert na sana'y naging perfect ang kanyang mornings. Oo Kaya- nga po, hindi ko expected, hindi ko kalain po eh. Talagang may biyaan talaga ng Panginoon po. Talagang hindi mo inaasahan yung mga ganitong bagay po. Talagang salamat po, maraming salamat po. Oh. Ayan. Sana po ay yan ang blessing ni Lord. Sige nga, Kaya nga po eh. Merimon, pa isa nga dyan na Gilbert ng Perfect Mornings. Pag sinabi kong perfect,
dapat sagot mo, mornings. Dapat gano'n, ha? Apo po. O Gilbert, perfect. Morning! Salamat. God bless you. At may the Thank you. good Lord keep you safe always sa bawat biyahe mo po. Salamat po. Thank you rin po. Ma'am Cheryl Pastor, salamat po.